pasensya na kayo kung medyo magulo at madumi din ang ating unit. Ito na ang inaabangan nyo. Ang pag-review natin ng ADB 150 natin. Yan. Ginagamit ko na siya for more than 3 months kasi nakuha natin siya noong December. Nakuha ko po siya ng second hand and nakuha ko siya ng at a very low price. Sasabihin ko na sa inyo agad dahil natumba po siya dati. Kung nakikita nyo, meron siyang crack dyan. Ito din. Yan. At ito din. Ang nangyari kasi, nagamit ito yan ng may-ari. Tapos nadulas siya sa daan. Pero, so far, pinatingin ko na yun sa mechanic. Wala naman daw problema. Wala silang nakita ang problema. And, nag-recommend sila na kung kaya, palitan ko lang itong buo. Kung hindi naman ako nagmamadali. And, isa sa sinabi din nila, kung gusto ko naman ng medyo makatipid, pwede ko naman itong ipa-repaint. Yung quote sa akin, pag pa-repaint ito, around 3,000. Kung bibili ako ng bagong ganito sa Honda, nasa 2,500 siya. Pinag-iisipan ko kung bibili ba ako ng bagong fairings or papagawa ko na siya. So, what do you guys think? Ang nagustuhan ko sa motor na to, other than mas malaki siya, very stable po siya sa daan. Compared sa last ko na motorcycle, which is the Airblade, and I can really tell, kasi pag tumatakbo na ako dun ng 70 or 80, medyo gumigewang-gewang na ako dun. Dahil siguro, mataba ako, and yung motor ko maliit, and also the wind. Pero ito, kahit ang takbo mo ay 19 na, stable ka pa rin sa daan. Ang isa din sa mga nagustuhan ko dito guys, ay yung upuan niya, yung seat. Yan. Yung seat niya is very perfect. Samahan mo pa ng very soft na foam. Masakit pa rin kasi of course lahat naman ata tayo makakaramdam ng fatigue sa biyahe. Pero compared sa ibang motor ko dati, mas matagal mo mas ma-experience dito dahil sa sitting position mo and sa quality ng upuan. Let's start. Ang top meron siyang windshield. Compared sa ADB 160, mas gusto ko ang ADB 160 kasi mas maliit siya eh. And mas mataas na din ang kaniyang coverage ng windshield. Ito mababa lang. Ganyan lang siya. So medyo konti lang ang mabablock mo ng wind. While this is adjustable, ito na po yung pinakasagad. No? Kung alam nyo, sa mga hindi po nakakaalam, na-adjust po itong. Yung iba, pinapalitan nila yung windshield nila. Either gusto nilang mas mahaba, mas malaki. Pero kung titignan mo kasi yung motor sakto na siya dyan. Meron kasing ibang nagpapalit na masyado ng malaki. So hindi na siya proportionate tignan sa size ng ADB 150. So parang mas malaki na to. Then yung motor magmumukha siyang maliit. Now dito tayo sa gulong. Ang gulong niya po ay all-terrain tires. And then, ang size po ng rim niya is 13. Kung hindi ako nagkakamali, 13 din ang sa likod. Recommend ko din sa inyo, if meron kayong ADB, palitan nyo yung tire hugger niya. Hindi na to yung stock eh. Mas pinalitan natin ng mas mahaba. Kasi kung yung gamitin nyo yung stock, kung hindi ako nagkakamali, hanggang dyan lang siya. So, yung ang OBR nyo, o yung back ride nyo, pag dumadaan kayo ng mga mababasang roads or mga muddy roads, madali nilang ma-accumulate yung dumi. Na dito naman tayo sa signal lights. Yung iba concerned sila if madali lang bang mabali kasi yung iba ayaw ng ganito, pwede mapaglaruan ng bata, which is true naman. Pero gusto ko nang sabihin sa inyo, this is very very sturdy. Note guys na ito only suffered a minor crack considering kung gaano ka-badly ito natumba. Yan o. Tadaan! Tapos tadaan! Mas malala pa to. Yan. Pero, ito, kita nyo kung gaano siya ka-sturdy. This is very nice. Meron po siyang mini driving light. Yung iba, ginagawa nila, bumibili sila ng bar. Tapos naglalagay sila ng mas malaking mini driving light. Okay na ako dito eh. Ayoko na maglagay ng bar kasi mabigat na nga yung motor. Tapos 150cc engine lang. Tapos maglalagay ka pa ng bar. Tapos makakadagdag yun sa weight. So ito po yung susi niya. Maaring magtaka po ko kayo bakit iba yung itsura ng susi niya compared sa mga ADB 150 na nauna. That is because
Ang susi po na yan, because ito po ay 2022 model. Ang funny nga nung may-ari nito eh. Kasi binili niya ito June 2022. And then, 4 months later, lumabas na yung EDB 160. So funny. So, ganyan yung susi niya. Hindi po yan pinasadya. Sadyang ganito na po siya nung nirelease yung unit. So, the same lang din naman yung function. Yan. Pag naka-green, it means na active ang yung sensor. That is why when you are close enough sa motorcycle and iikot mo yung switch, mag-on siya. So ganito po ang itsura ng kanyang cluster panel. The same lang din sa mga typical na ADB 150. Hindi ko na i-detalye yan kasi I'm sure marami na kayong napanood na mga reviews. This one has 10,000 kilometers. Mababa po siya. Nakuha ko ngayon ng 9 eh. Kuha natin ng 9 lang. And then ito po, the same lang din naman ang indicators niya. Ang nagustuhan ko sa motor na ito, meron siyang hazard na. Yung iba kasi kailangan mo pa magpasadya eh, na palagay ng hazard. Meron siyang idling stop system. Yan. Magana po yan. Pero hindi ko yan siya masyadong ginagamit. I'm not a fan of the engine turning off when I'm in a stationary position. And then, sa kabila, horn. Ang problema po nito, yung horn niya hindi gumagana. Yan o. Ang reason kasi is pinalitan natin ng PIAA horn yung stock nito. And then, nabasa lang siya ng car wash. That's why, sabihin ko po sa inyo huwag kayo bumili ng PIAA horn. Kasi same experience din yung kapatid ko which had the Honda Click 150. Ganon din ang experience niya. Pinalitan niya ng PIAA horn yung motor niya. And then nag-car wash lang siya. Tapos after nun, sira na. Hindi man lang ito umabot ng 2 months eh. Yan. So naka-passing light na din siya. Usually pag pinipindot mo yan, sasabay yung horn at yung mini driving light. Dati din nung nakuha ko po ito, meron siyang handlebar riser. Mag-flash ako ng picture sa screen, ganyan. Pero hindi ko po yung nagustuhan kasi other than hindi ko po siya nakikita ito while nagda-drive kasi natatabunan na. Tumaas ito eh. Hindi ko na siya nakikita. So tinanggal ko siya. Anyway, ito naman ang mga brake levers. Wala po siyang park na lever, sayang. Yun ang nagustuhan ko sa Airblade ko dahil meron. Pati yung sa kapatid ko. Pero this one has not. Okay lang yan. Ito naman mga kaibigan ng ating fuel tank. Open natin siya. Yan. I think this fuel tank has around 8 liters. If I-flash ko sa screen ang tamang measurements. Napakatipid po nito. Considering na walwal ako mag-drive. Fuel consumption niya 41.6. Tada! Dito naman tayo sa wet. Straight up. Sorry maraming kalmot ng pusa. Maglalagay na ako dito ng protection. Maganda po ang upuan kasi meron siyang support sa likod. Ang reklamo lang ni Mrs. maliit yung space ng puwet niya. So she tends to lean forward which makes me sit right over here or over there. So, dapat ganito para mas masarap yung driving position mo. Yan. Let's open it. Ang laki po ng utility box niya is around 25 liters. Kasya po dyan ng isang Wilkins. Wait, kuha tayo ng Wilkins. Kita ko lang sa inyo. Tignan nyo rin ang bahay natin. Ito. Yeah. Malaki po yan. 7 liters. Ito ang tubig ni baby. Malaki po yan. Ito siya guys Yan. Wow. Pakalaki. So big. And marami ka pang space dyan. Minsan nga pag nag-grocery kami, hindi na kami nagdadala ng mga eco bag. Kasi yung food namin na good for 1 week. Pwede na siya dyan Sorry magulo. Yan po yung inflatable pool ng anak ko. And kung anong meron tayo dito. Ito po yung chest mount ko sa last vlog kung gusto niyo po mapanood.
Gagamitin din natin siya later. Ito po ang ano ko para sa eyes protection, gloves natin, and yung mini bag ko. Now, meron pong seller sa Shopee na mali ata ang pagka-install ko. Supposedly dito dapat yan eh. Pero mali po yung pagka-install ko, natatanggal siya. Kaya nilalagay ko na lang siya dyan. And nandyan po yung papeles ng motor. Ito sa likod, ganyan po yung itsura ng kanyang tail light. Ang ganda, no? Yeah. So nice. Yan lang naman ang ating ADV. Mamaya, i-try natin siyang i-test drive. Yung tambutso niya is stock pa rin. Yan. Ayaw kong magpalit ng hindi stock kasi marami akong nakikitang nagkakaproblema, lalo na pag hindi marunong mag-tune. Okay mga kaibigan, kuha ko na yung wallet ko. Ito din yung helmet ko. Kuha ko na din siya. Tatabi ko muna ang wait. Tadaan! Tadaan! Para may reference kayo, ang height ko po ay 5'6". Okay. Malapit lang naman yung pupuntahan natin mga kaibigan eh. Yan, malapit lang yung pupuntahan natin, bibili lang tayo ng gatas ni Moon. Doon po sa Mercury Drug dahil meron akong Mercury Rewards card. Actually, pwede naman dito sa Alphamart. Pero doon na lang tayo sa Mercury. Para din makapag-vlog tayo ng medyo mahaba-haba. Pasakit po sa balat. This is around 1 PM or 2 PM. Yan. Ito is highway. Ang ganda po gamitin itong ADV. So, dito po tayo sa review. In terms po sa review, nalakasan ako sa hatak niya. Yung karamihan na nagre-review sa kanya, hindi daw eh. Pero sa totoo lang, enough siya sa akin eh. And this is coming from a person who has owned a Yamaha Sniper 150 version 2 and an Airblade 150 version 2. And na-drive ko din yung motor ni Utol na Honda Click 150. The Honda Click and the Airblade has the same makina nito. Although I would admit na mas mabigat nga ito. So syempre may difference sa hatak, pero parang ganun lang din naman eh. Mas gusto ko nga ito eh kasi stable sa daan. Hindi kagaya sa previous ko na mga na-drive. So hindi ka mangangamba kahit mabilis na takbo mo. Tapos in terms sa suspension, maganda ang suspension nito, napakasarap po gamitin. Although hindi ko naman sinasabi na wala ka nang mararamdaman na lubak. Syempre, alam nga naman, hindi ka naman nakasakay sa spaceship, pero may magiging negligible na yung mga light. So mas masarap siya gamitin, sa totoo lang. Yung handling niya is perfect for me. Napakadaling i-maniobra. Yung handlebar niya, kahit malaki po tignan, pero don't be deceived kasi madali lang siyang i-maniobra. Mas madali siya sa previous na mga na-handle ko na motor. Very big difference. Ang ayaw ko lang po dito, ang masasabi ko lang siguro na ayaw ko dito, ay yung itong kalimutan ko tawag ito, the side mirror, which, well, pwede mo naman yan baguhin eh. Natataasan ako sa side mirror to the point, pag sisingit ako sa mga Fortuner or sa mga malalaking sasakyan, natatamaan ko po yung kanilang mga side mirror. So, I need to adjust myself to that. One other thing po is although pwede naman, wait lang, sa stop lang ako kaya nagmamadali po ako dito kasi sobrang init talaga. Sana nga magtag-ulan na eh. Naawa ako sa mga nasa labas po na nag-work. May nakita po akong tatay na
construction worker, nagbubuhat siya ng mga semento. Tapos ini-imagine ko, hala, ilang minutes pa lang ako nasa labas. Tignan itong Hilux ha. Yan o. Almost ka-level po ng... Naka-lift na nga yung Hilux ha. Almost ka-level ng side mirror ng Hilux ang side mirror ko. Anyway, going back. Imagine ko pa yung tatay kanina, dala niya yung semento. Tapos, sabi ko, hala, ilang minutes pa lang ako nasa labas eh. Ilang minutes pa nga ako nasa labas. Pinagpapawisan na ako. Para lang kayo ito si tatay hanggang alas 5 pa siya magtatrabaho or even more. Ang nagustuhan ko din dito sa ADV guys ay mataas pa yung ground clearance niya. Yung mga previous ko na motorcycles, may specific ako na hump na dinadaanan po dito sa San Pablo. May specific akong hump na dinadaanan na natataasan ako. And every time dadaan po ako dun, either wala akong angkas or meron akong angkas, sasayad po yung motor ko. So either yung Sniper 150 ko dati or yung Airblade, sasayad ako doon. Pero alam nyo, ito, kahit may angkas ako, kahit angkas ko yung asawa ko, hindi po ako nasayad doon. That's one thing that I like about this motorcycle. Now, other thing din, ayaw ko dito, that pwede din naman maremedyohan, pero hindi ko pa ginagawa kasi tamad ako. Ay yung kanyang headlight. Masadong yung buga po, yung bato ng ilaw niya ay mataas. Alam ko na-adjust to eh. Pero okay lang. Wala namang nagre-reklamo. At wala. Actually may mga nasisilawan siguro, hindi lang nagre-reklamo. Pero hindi ko naman kasi to ginagamit ng gabi. Minsan lang pag kailangan. Pero most of the time umaalis pa ako is umaga. Okay, andito na tayo. Bibili na tayo ng Milky. Let's go. Yan nyo guys. Ang laki ng binili kong gatas. Ito po ang pinakamalaking milk. Sa mga daddy dyan, makaka-relate kayo. Pero ang size po niyan, I think equivalent siya sa isang box of shoes. Kasing laki siya ng box of shoes. Diba? Ay, yung wallet ko pala. Okay mga kaibigan, hanggang dito na lang ang video natin. Salamat sa panonood. Abangan niyo po ang other videos natin. Pakaingay dito. May ginagawa kasi dito eh. Thank you again sa panonood. Kung meron kayong mga tanong, leave a comment. Kung meron din kayong mga gusto i-share, leave a comment. Like and subscribe. I will see you sa next video. Wala pa pala tayong pangalan nito. Comment down below kung naisasuggest ko yung name. Siya, meron na siya. Ito wala pa. So ang name niya ay Bulky. Bulky. Kasi bulky siya i-drive. Ito wala pa akong pangalan sa kanya. See you in the next video.